Sunod-sunod na brilliancy, puro sacrifice. Yan po yung makikita nyo sa larong ito. Nangyari po ito kagabi lang sa Sharjah Master 2024 na ginaganap ngayon over the board tournament. Kasali din po dito si Hans Mokniman. At yung larong ipapakita ko sa game po ni Vladimir Fedosiv, isa pong 2700 at isa pong former 2700, number 1 player po ng UAE na si Salem Saleh. Matindi po ang nangyaring laban. Talaga pong mamamangha kayo. Halos hindi mo na nga maintindihan ito pero i-breakdown natin ang nangyari ha. Puti po dito si Fedosiv. Ang tinira niya po D4. Nag-knight F6 si Salem Saleh. Nag-C4, G6. Tumira po ng H4. Grabe no. Ngayon pag H4, nag-D6. Alam ko po, ang tira po dati ni Salem Saleh talaga is Grunfeld. Pero pinaghandaan po ng grabe ka atakador na tira ni Fedosiv. Malakas si Fedosiv Nung nakaraan po ata nag-32 sa World Rapid and Blitz Halos nakipagsabayan kila Magnus yan. Natalo lang kay Magnus, dapat may chance mag-champion. Anyway, pagka D6 po, nag-knight C3. Parang naging normal pero naka-insert lang ng H4. Nag-knight BD7. Tumira po ng Queen C2 lang. Tumira po ng C5. Ayun. So, normally talaga bibiyak ka dyan kung di C5, E5. Pero pag nandito na yung knight, usually C5. Para yung knight later on makatalon dito. Pag kinapture, pwede din doon. Ang ginawa po niyan, din E5. So pagka D5, nag-A6. Para saan? Mag-B5 na sinagot po ng E4 at nag-B5 na nga. Mali pa nga daw. Sabi mo ng engine, question mark. Pero normal po na tinitira yung ganyan. Ang tawag po dyan, Benko Gambit. So nagkaiba lang ng sequence. Ngayon, kinapture po yan kasi libre, tas Bishop D7. Ayan, so parang Benko Gambit na po talaga yung nangyari. Medyo magulo pa rin, 1 po na po ang puti. Lamang daw po ang puti dito, pero normal yan sa ganitong opening. Sa Benko Gambit, sa King's Indian na ganyang setup. Lamang sa space, lamang pa ng material Anyway, ang tinira po dyan, kinapture yung pawn na mali. Ibalik natin. Ang gusto ng engine, Knight F3 lang daw. Pabayaan mo siyang kumapture, saka ka mag-bishop takes. Yun ang pong pinapatira ng engine. Pero, kinapture Kasi nga naman, 1 po na kinapture, nag-castling lang. Hindi binawi. So basically, 2 pawns na. Pero babagsak din po ito. Normal po yan sa may Benko Gambit. Anyway, nag-H5. Binigay yung po na kinain lang. Tapos, nag-G4. Ayun pala yun. Pagkabalik, nag-G5. So ang ending, binalik niya yung pawn. No? Kaso, lakas ng tore. At yung knight na ito, naku po, pag umatras po yan sa E8, medyo nakakatakot po yung mga tiradang F4, ganun. Anyway, ang tinira po ni Salem Saleh, Knight H5. Nakakapagtaka yan, pero number 1 engine mo. Bakit ko po nasabi nakakapagtaka? Kasi may Bishop E2. Ayan yung tinira. Saan pupunta yung kabahay mo kulong? Pero okay lang. Sabi ni Salem Saleh, kainin ko lang yung pawn. Kinapture po yung H5, binawi ng pawn. And then, nag-F4. So, sa kasalukuyan, pwede na pong kainin ito, pero hindi mo na tinikman in F4 muna. Bakit niya po ginawa yung F4? Gusto niya pong gumanito mga ganyang idea po ba? Yung Reyna tapos may atake dito. So nakakatakot po yung posisyon ng black. Pero lamang pa pala dyan yung black. Ang tinira po ng black, E6. Ayun. Equal daw. Ang sinasuggest ng engine, ang hirap maintindihan nito, eto daw po F5. Binibigay niya lang po yung pawn. Eto daw po, pakita ko. Eto daw po yung tamang tira, F5. Number 1. Pero for some reason, nagbago siya ng isip pero okay pa rin pala, no? Ang nakapagtaka kasi dyan, binibigay po libre yan Pero pagka bishop takes C3, pawn takes C3, goods daw to dahil after queen E8, naman queen E8 na yan. Okay yan, bakit? Ang pinakatema niyan, ganon. Pressure dito, may ganon. Bukod po sa depensa, ganon. Medyo malalim, no? Ang hirap intindihan, promise. Pero engine, mas naiintindihan niya, lamang daw po ang itim dyan, ng konti lang. Balik na nga tayo sa nangyari. Gulo ng engine Anyway, ang tinira po is E6. Which is okay pa rin. At ang tinira dyan, di pinansin. Nag-knight develop lang. Na kung saan nag-queen E8 na. Tinira pa rin yung queen E8. At pagka queen E8, kinapture po yan. Binawi ng pawn. So, parang ganun din yung kanina. Queen E8 idea na depensahan to. No? May mga ganung idea. At ang kagandahan dito, pagkatira po ng knight G3, eto matindi Dito po nagsimula yung talagang sobrang gulo na. Tingnan nyo mabuti
kung ikaw ang titira diyan, inaatake yung pawn, yung mga normal na gagawin mo, siguro kung ako hindi ko na madepensahan yung pawn, I'll try to break the center by playing d5, siguro gano'n, tapos gaganito ka din, di ba? Pero tingnan niyo tinira po knight e5. Question mark yung sinasabi ng engine, pero equal lang ang evaluation. Pinakain po yung kabayo. Ano pang gagawin mo? Siyempre, kakainin mo na. Kasi papasok yan dyan pag di mo pinansin yan Kaya kinapture. Pagka-capture, sinimplihan lang. Bishop takes e5. Yun lang. Gusto niya lang atakihin. Yes, gusto niyang atakihin. Ang tanong, Coach, pwede namang iiwas yan. Tumikim ka pa ng pawn. Di ba? Kaso, lusaw agad kasi merong napakagandang queen sacrifice na pinaplano. Queen takes h5. Pag kinain mo ng tore, check. Pag pumunta ka doon, hindi pala pwede doon. Dito pala pupunta, bishop f4. Mate. Grabe naman. Balik tayo doon. Kaya ang ginawa po, nag-queen g2 to defend. Good move. Ayan, close to equal pa rin. Ang tinira naman ni Salim Saleh. Grabe third best move lang. Rook b8. Kaya siya may question mark Third best move lang kasi. Pero okay pa rin yan. Ang pinapatira po ng engine, for some reason, h4 instead of that. So, pinapa h4 po kasi hindi naman daw pala makain dahil may sacrifice doon. Tapos parang magulong ganun May mga ganun po Pero eto pong rook b8, nakuha ko yung idea niya Hindi basta makadevelop yung bishop. Anyway, hindi makadevelop bishop. Kainin natin to libre Kasi nga, pag sinacrifice mo yung reyna dyan, yung check mo dito, depensado na ng reyna. Kakainin na lang Ang ginawa, nag-queen g6. Para sa naman yung queen g6? Bukod po sa na-develop yung reyna, may pressure dito. Kung tumalong ka dyan, kakainin lang, nakapin po kasi sa reyna. Kaya ang tinira po niyan, nag-bishop na lang po, develop. Bishop sa may e3. Bakit? Para din po makapag-casting na, para safe na. Kasi eto, depensado naman ng reyna. Okay, pero nasa open file na yung rook At ang ginawa po dito, ng black, question mark na naman, pero matinding d5. Ako, kahit question mark yan, ang bigat ng dating sa akin yan promise. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang pinaka-threat po niyan, mamamangha po kayo talaga. Binibigay po binibigay libre. Pag kinapture, kakain dito, capture, tapos nabuksan po kasi yung reyna, may check po sa b1. Dali pag ganun. No? Yun ang pinaka-threat po na nakikita ko, kaya hindi pwedeng capturein. Ngayon, sabi po ng engine dito, I'm not even sure kung tama yung engine. Kwento ko na to dati. Mahina po yung engine sa chess.go. Pag sobrang lalim na sacrifice, minsan mali evaluation nila. Pinakita ko na yan dati, nagkakamali sila sa una. Anyway, ang tinira po kasi dito ni Fedosib, number 1 engine move, which is castling. And according po sa engine, lamang talaga yung white. At mukhang totoo nga ang sinasabi niya. Lamang pa rin, pero magtataka ka kasi, may D4 Para saan yung D4? Naguguluhan na ba kayo? Ako din naguguluhan Bakit pina-D4? Ibig sabihin, mababawi na yung pawn. Okay lang yung D4 na yan. Bakit? Kasi lamang naman ang pyesa. Ngayon, may pinapatira po yung engine na medyo mahihirapan ka lang unawain ng konti dito. Kasi ang tinira po ni Fedosib is nag-rook po dito. Pero bago po ako tumungo doon at ituloy natin yon, gusto ko lang pong ipakita yung best move according sa engine. Ang best move po sa engine, Queen H3. Ayan. Best move po yan. Ayan, medyo namumuti. Lamang daw po, clearly better. Ang tanong kasi dyan, coach, libre to kakainin. I-B3 mo lang daw. Ano nangyari? Lamang pa ng punang white, pero bishop pa. Yes, pero ang matindi kasi yung kasunod. Magkakaroon ng knight f6. Paano mo didepensahan yung knight f6? Ang pinapatira na nga lang po ng engine, bishop e2. Okay? Ngayon, pagka bishop e2, knight f6 pa rin. So, hindi ka basta makatakbo, may makain dito, di ba? Kaya ang gagawin mo, kainin mo yan. Malamang, pagka-capture, tas kakain ka dito. May ganun Yun lang gagawin. Sabihin mo siguro, pwede naman siguro makipagsabayan, di ba?
Like, iatras mo na lang tong bishop. O sige, kainin mo yung queen, okay lang. Kainin lang yan. Di wag natin iatras yan. Kainin ito, tapos capture niya, saka natin iatras o itulak. Kaso may check po tas mate. Ubos. Kaya balik po tayo dito, queen h3 daw, ang lalim ng gagawin, yun ang tamang tira. Pero ang tinira po ni Fedoseev, second best move, rook lang po sa g1. Gulo na talaga no? Ganun pa rin po idea niyan. Nagkaiba lang ng sequence. Yung may mga gaganon pa rin. At dito, ang pinapatira po ng engine for black is kainin lang daw to. Lamang pa rin po ang puti ng konti lang. Pero makatabla. Kaso ang kinapture po niyan yung C3. Ayan. At yung C3, mali daw po kasi may B3. Parang ganun din nangyari. Magkaiba lang ng sequence. At pagkatira po ng B3, nag-bishop D3. Ayan. Parang ganun pa rin yan. Pero hindi na siya sa bishop E2. Bishop D3 na siya kasi may queen dito. At dito, eto na po. No? So, dito, after bishop D3, tumira ng mali si Fedoseev. Saka po kasi siya dito, nag-queen H3. Yan ang mali. Ang tamang tira daw po dito is knight F6 na. Yan na lang po ang pinaka dapat nang gawin. Yan, pag kinapture mo yan, capture pa rin. Pag kinapture mo with a check, lakas po ng pwedeng maging atake. Ito, pakita ko sa inyo. Knight F3, lupit to Ayan, pag kinapture mo, kasi sa anong capture, may kain dito, pag hindi capture ka lang, pagka-capture, check ulit. Pag tumakbo ka dito, may capture dito. Pero yun yung best. Pakita ko lang ano mangyari pag tumakbo lang dito sa gilid. Mukhang okay naman. Grabe, bishop F4, atake sa torre. Hanip, no? Ngayon, iangat natin. Tutulak lang. Lang yan dito madepensahan. Ang sakit sa bangs. Hindi mo ito pwede itulak. Kakainin yan mate. Grabe, no? Gulo. Pero yan ang dapat makita ng white para po ma-maintain niya yung advantage na. Kaso, ang tinira niya nga po is queen h3. Ayun. Ngayon, pagka queen h3, humawak na kayo sa upuan nyo. Dahil matindi po ang makikita nyong tira. Una-una, sa posisyon na ito, ano pong best move ng black? Try nyo i-solve, i-post nyo, pero tatagal yung video kaya sasabihin ko na. Bahala kayo kung i-play nyo na o hindi. Pero matindi pong rook sacrifice sa B3 ang ginawa. Bakit? Yan ang tatanungin naman dyan. Nabaliw lang siya. Ngayon, yung mga ganito pong tira, kakainin lang yan. May threat na mate. Oo, coach, may threat na mate. Pero syempre, kakainin yan pagkakain, rook A8. May threat pa rin na mate. Mamatiin sa A1. Alam nyo kung anong ginawa? Tumakbo. Mali daw yung takbo. Ang tamang tira daw, losing pa rin is knight F6. Kasi nga may bishop takes. Tatagal lang. Pagka queen takes mo dito, kicking mo ba na gano'n. So, yan daw yung pinaka best move. Pero lamang pa rin po ang item. Anyway, syempre, gusto mo masave yung king mo, nag-king D1. Para saan yung king D1? Pag chumek ka, iilalim yung bishop. Okay, puzzle ulit. Anong best move ng white? White to play and win. Makita nyo kaya? Ewan ko kung makikita nyo. Pero sasabihin ko na. Kanina nag-sacrifice ng torre kapalit ang pawn. Ngayon naman, boom! Nag-sacrifice ng reyna kapalit kabayo. Hanip na yan. Totoo pa ba to? Kakainin lang yan Anong pinaglalaban ng black? Pagka-check, yun yung ginawa. Iarang lang yung bishop Anong nangyayari? Bakit nabaliw na siya? Another puzzle. Pangatlong sunod na brilliancy move ng black. Hanapin nyo. Pag nakita nyo, malupit kayo. Bahala kayo, popost nyo yun. Pero sasabihin ko na para mabilis. Sabi niya, sinacrifice ko tori ko. Reyna ko. Marami pa ako pyesa. Sacrifice ko pa pati rook. At pagka-sacrifice ng rook, nag-resign na. Hindi na kinaya. Sabi sa sunod na yun. Baligtad, no? Kung ako sacrifice sabay resign, puro sacrifice, nag-resign si Fedoseev. Ang tanong, bakit po nag-resign? Anong meron? Kakainin lang yan. Ito lang, sisimple yan, bishop F4. Sa kapunta. Only square. C2.
Saan ka punta? Only square o promote ng Reyna. Saan ka punta? Pag humarang ka dito, so check lang dito, harang mo yung Queen Mate. Okay? Aangat. O, check lang po, Queen E3. Saan ka punta? Last square. Check ulit. Boom! Mate. Mind blown. Grabing laro to, no? Hanip na yan. Biro mangyari yung mga ganyan. Grabe. What a game. Ang tindi ni Salem Saleh. Tinalo si Pedosib sa malupitang tira. No? Anyway, after po ng game na ito, perfect score si Salem Saleh. Ito po ang standing sa torneo para makita nyo din po kung sino-sino po yung mga kasali. Leading po si Salem Saleh dahil nanalo siya, perfect score, kasama si Arabin. Ayan, tinalo na si Wesley nitong Arabin na to eh. Andyan din si Hans Mokniman, tatlo na lang sila. Sam Shaklan, andyan, Abimanyu Puranik, at sino pa ayan, Tabatabay Amin. Oh, eto batang malakas to, Super Grandmaster from Russia yan. Yu Yang nandyan din pala. Marami, Pedosib, natalo nga. Si Bakidov, Nicolas Yadoro, Arjun Erigaisi, andyan din. Oh, maraming malalakas na kasali dito. Kala ko Danil Dubov. Rajabov, naglalaro din pala. Ano pa? Ano pa ng malakas? Adhiban. Vladislav Artemiev. Bogdan Deyak. Samuel Sebyan. Noderbek. Yukabowe. Hindi ba to? Si Noderbek Abdo Satorov yun eh. Parham Madsudlo. Ang bigatin pala ng torneo ni Alsarin. Bigatin, no? Daming malalakas, oh. Oh, si Pranab. Abimanyu Mishra. Youngest Grandmaster. Ivan Chuk. Walang lubay. Ang dami pong kasaling malalakas na Grandmaster dito sa torneyong ito. Anyway, grabe ang aabangan natin mga videos dito guys ha. Abangan nyo po yung mga malupitan laro, pati laro ni Hans Mokniman, gawa natin na analysis. Sana pag nag-enjoy kayo at may natutunan. Muli ito po yung Coach Pinamaster, Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget and like and share ang ating video. Salamat po na marami. Don't forget to follow din po and subscribe. Bye bye po. Thank you. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.